I am really expecting that God is doing something until this moment. Actually, it's the fate of Rodney. Save him. Kapag pinatigil yung puso mo, pwede na siyang mamatay ng mga oras na yon. May naranasan kang pagsubok, ang Lord ay hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ay, sobrang aga pa. Ayan, time check ay chinarge ko kasi yung aking Apple Watch. Time checks, it's 6:30 a.m. in the morning. So, 6:30 a.m. pa lang dito sa UAE. Maaga akong nagising, maaga akong nag-prepare para maaga akong umalis. So, yeah. Paano ko ba sisimulan? It's been, almost 2 months since wala akong masyadong update dito sa aking channel. 'Di ba? Lalo na sa aking buhay. But a lot of you ay alam yung nangyayari. My friends in YouTube, my friends in person, yung mga churchmate ko, especially my family na nanonood dito sa channel ko, hindi lingid sa inyong kaalaman na kami ay merong pinagdadaan ng pagsubok ngayon. But, sabi ko nga, before, hindi ako makapag-vlog ng tungkol sa mga nangyayari. Maraming nagsasabi sa akin, i-vlog mo para updated kami, or video mo. But, meron ako mga clips and videos, pero wala hindi ako makaharap sa camera ng mga oras na yon. At ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. And sabi ko nga, yung ibang bagay nga na walang kabuluhan, ay nasasama ko dito sa channel ko. Ngayon pa ba na God is really awesome, God is really good sa buhay ko, sa buhay namin na Rodney. Yun. So, habang ako ay nagpe-prepare ng aking sarili, ayan, ako ay kagabi pa naligo. So, nag-half bath lang ako this morning. And alam nyo ba na ang mukha ko ay talagang hindi nakakatikim ng skincare ngayon. Hindi din ako makabili. Wala na rin akong sunscreen. Tingnan nyo, ito yung sunscreen ko. Ginupit ko na. Kasi nasa id ko. Wala na pala siya. Wala akong time makapunta ng para bumili. So, nag-ice coffee lang ako for my breakfast, ginawa ko. But okay lang kasi itong aking Olay 7-in-1 Total Effects Day Moisturizer ay may SPF 50 naman. So, it can protect pa rin sa araw, 'di ba? O 'di ba? Hindi na ako nag-toner. Ayaan nyo na. Actually, hindi talaga yung skincare sa akin ay parang hindi ko talaga siya magawa. Though, ako naman talaga ay hindi mahilig mag-skincare. Pero, ngayon, ayan, may time lang ako. Maaga pa kasi. Actually, sabi ng doctor sa akin, 10 a.m. or 9 a.m. tatawagan niya ako to update me. Pero gusto ko lang maaga sa hospital para alam ko yung mangyayari. So, yeah, what happened ba to Rodney and what is the update ba sa aming mag-asawa? So, yun. Since October 1st week to 2nd week, ayun, na-diagnose siya na meron siyang severe mitral valve leakage, which is yung valve ng heart niya ay may leak. Hindi lang isa, kundi dalawa. So, it's left and right. So, masyadong malalim yung medical term. Hindi ko na lang siya i-explain sa inyo ng sobra-sobra. So, sa madalit sabi, my husband by that time is in critical situation. So, what happened dahil yung heart yung naapektuhan ay nagkaroon siya ng failure, kidney failure, gallbladder, liver, even the vocal cords is paralyzed kasi hindi nagpa-function ng maayos yung blood circulation. So, yung mga ibang parts ng katawan niya is nag-fail. So, ayan, ilang weeks siya sa ICU. Everything is hindi madali nung mga oras na yun kung babalikan ko siya.
Hindi na ako para umiyak ngayon dun sa mga time na maaalala ko yung hirap na pinagdaanan naming mag-asawa. Kung maiiyak na man ako ngayon is yung kabutihan na ng Lord. I am sharing this hindi para, alam niyo yun, kaawaan niyo ako, kaawaan niyo kami. I am sharing this to tell you how God is really good, how God is so unchangeable, how God is never changing God, how God is so miraculous, how God is a lovable God. Diba? I am sharing this para ang Lord yung mag-glorify within this trial. So, what happened is, almost 2 months din kaming pabalik-balik ng hospital. Nag-stay doon, ma-admit, nag-dialysis siya dahil ng kidney niya. Then, nag-recover sa home. And, walang ibang pwedeng paraan kundi heart surgery. But by that time, nung October, hindi pa siya pwede kasi weak pa yung body niya dahil nga nagka-fail yung mga parts of the body niya. And what happened is, God saved him from the death. Diba? May chance na pwede na siyang mamatay ng mga oras na yon. Pero hindi hinayaan ng Panginoon. Actually, it's the fate of Rodney save him sa ganong kalalagayan at ganong sitwasyon. Ako ay nakasuporta lang ng labis sa kanya. Madaming nananalangin sa kanya. Maraming nagmamahal kay Rodney. And what I've realized that it is God na nagparamdam sa amin ng comfort, nagparamdam sa amin ng love through other people. Diba? Hindi naman directly na mararamdaman mo ang Diyos na yayakapin ka, na mararamdaman mo ang Diyos na iniibig ka ng lubos. Diba? Hindi siya literal na mararamdaman mo, but He will use another people, minsan pa nga strangers, gagamitin niya. So, to make the long story short, kapag napanood nyo to, ay pwedeng gising na yung asawa ko by this time. So, yun. Ang nangyari, pinagaling ng Lord in everything. Lahat ng failure sa kanyang body ay naging okay. Thanks be to God. So, November 21, we got admitted in the hospital again. Dahil he is ready for the surgery na. So, open heart surgery yon, talagang bubuksan yung yung puso niya para makita at i-replace and i-repair yung valve ng heart niya. So, syempre, yung doctor sinabi sa amin, there's an 80% and 20%. 80% a chance na mabubuhay ka, magiging maayos ka, and 20% chance na pwedeng may mangyari. 'Di ba? But, dun tayo sa 80% positive tayo eh. So, ngayong mga oras na to, kahapon siya na operahan. Today is Thursday. And yesterday morning, like 7:30 or 8 a.m., dinala na siya sa operating room. And hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Pero kapag pinanood niyo to at in-upload ko to, gising na siya. Diba? So, I am planning to upload this today dahil I have faith na ngayong araw na ito ay magigising yung asawa ko. So, yun, the surgery went well. It is successful by God's grace. And kagabi, nakita ko siya. Talagang, alam niyo yung tuhod ko, tumiklop na naman. Sobrang nakakapanlambot kasi ang dami niyang tubo sa katawan, sa bibig. May ventilator siya dito. Then, meron siyang lung and for the blood daw sa dibdib niya. So, nanlambot ang tuhod ko, but I am really confident by faith that Rodney is in good hands. Diba? Naniwala ako, nananampalataya ako na yung umopera sa kanya kahapon, ay ang Lord. Ginamit lang yung mga kamay ng mga doktor, ng mga nurses. So, yun. Kaya, yes, merong kaba sa dibdib ko. Kagabi,
habang ako ay nagpe-pray sa Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. I am surrendering everything to you. At ang sabi mo, ang lubos na mananampalataya at naniniwala sa iyo ay hindi mapapahiya. So I have that confidence and faith sa Panginoon na everything will goes well. Si Rodney ay gigising ng malakas, 'di ba? Magiging isang tulad ng agila. Kung kilala nyo ang asawa ko, is really active in a lot of activities. So biglaan ang lahat ng nangyari. To make the very long story short, ngayong araw ay bibisitahin ko na siya and for sure, makikita ko na siya. I am really expecting that God is doing something until this moment. Sabi ng mga doktor na meron daw possibility na mag-fail ulit yung ibang parts ng body niya kasi syempre in-open heart surgery yun eh. Kumbaga pinatigil yung puso mo, may pansamantalang magpapump para sa blood circulation ng ibang parts ng body mo. Pero wala. Ano lang talaga ako, nasa moment ako ng life ko ngayon na panatag ang aking kalooban na magiging okay ang lahat. I am really giving my fully trust to Jesus. But I will not lie na may mga times na ako ay nalugmok, nahirapan, pero never akong nagduda sa Panginoon. Kasi sobrang siya yung Diyos na hindi nagbabago. Sobrang hindi madali yung sitwasyon. Hindi ko na siya para isa-isahin na ikwento sa inyo. But alam na ng Lord yun. And gusto ko lang na ma-encourage kayo na kayang gawin ng Diyos, kayang gawin ng Lord yung mga bagay na mukhang imposible sa atin. 'Di ba? Actually, reading His Word, knowing Him, alam ko na yung mga bagay na yon. Pero ngayon na nararanasan ko siya ng sobra-sobra, mas nararamdaman ko siya. Mas nafe-feel ko yung presence niya. Mas nafe-feel ko na, yes, God can do impossible things possible. Diba? That God can heal kahit gaano kalala yung sitwasyon. And He will always provide for everything. Diba? Ano yung needs mo, ipagkakaloob niya. You are needing emotional, mentally, physically, comfort, financially, spiritually, ibibigay niya. Kung ano yung pangangailangan mong lubos, talagang He's there to give. Diba? So, yun. Glory to God for everything, and He really deserves all the glory and praises. Diba? So, ayan. Shinare ko lang sa inyo. Na-update ko lang kayo ng very, very light sa life update. Hindi ko siya makwento ng maayos na buod. Pero gusto ko lang sabihin nga at i-share sa inyo kung gaano kabuti ang Lord sa aming buhay. And kapag may time na feeling mo nawawalan ka na ng pag-asa, kapit ka lang sa Lord. He will sustain you for everything. He will give you back the strength na nawala, yung pagod. Worth it lahat nung pinagdaanan namin sa moment na to. Worth it lahat yung, diba? Ayoko maiyak eh. So, worth it lahat yung mga times na nahirapan ka, yung mga araw na parang hindi mo na alam ang gagawin kasi mag-isa ka. I am really amazed how God give me that strength. Sobrang pabebe ko. Sobrang, alam mo, marami akong bagay na hindi kaya. Especially kapag yung physical yung gagawin. Diba? Bukod sa napakatamad ko pa. But God is really good. He sustained my strength. He give me strength. He sustain yung ability to do something na hindi mo ina-expect na makakaya mo. So, yun.
Yun yung update sa akin. So, ngayon, pagkatapos kong mag-ayos, ako ay pupunta na ng hospital. Aantayin ko na magising sa Rodney. At kung mapapansin nyo, may banig dyan. Nilaban ko yan kaninang, siguro mga bago ako nag-prepare. Nilaban ko siya, binrush ko. Kasi for sure, bukod sa, ewan ko kung ano yung unang hahanapin niya. Kung yung asawa niya o yung banig niya. Maalin sa amin, dalawa, kung sinong unang hahanapin na Rodney. Pero if ako man yung unahin niya, thank you Lord. Pero for sure ako, hahanapin niya yung banig niya. Ayan, so, yun. And, walang ibang makakapag-save sa atin, kundi ang Lord. Saan mang, anumang klase ng problema, I just want to encourage you. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ng life nyo, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. We are experiencing the unchangeable God. So, one thing is really, really for sure na kapag may naranasan kang pagsubok, ang Lord ay hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Everything will be in His control. At kailangan mo lang maranasan yung hirap, yung sakit, para malaman mo na may Diyos na nagmo-move sa buhay mo. So, yun. Ayan, tada, may nabago ba? At least kahit pa paano, nakulayan yung mukha natin kasi sobrang maputla din ako this past few days. Nagkasakit din kasi ako. Nagkaroon ako ng ubo at sipon, tas lagnat. Ayun. So, thank God for everything. And I am really excited because I believe by God's grace that today is the day that the Lord has made. So, my heart is rejoicing right now. Alam kong may gagawin ang Lord. And, yun. Napaka-unusual na mag-upload ako ng ganitong video dito sa Queen Celeste ko. Usually, mga ganito yung topic kay Celis Manalo Francisco. But I choose to update here dito kay Queen Celeste. Saka na si Celis. So, yun guys. Maraming salamat sa lahat ng nag-pray para sa aming mag-asawa. Maraming salamat sa lahat ng nangamusta. Yung mga hindi ko na-replyan, pagpasensyahan nyo na po. Talagang busy lang ang aking mundo. There are times na parang yung isip ko ay fino-focus ko, binabaling ko sa ibang bagay. Para, alam niyo yun, ayoko masyadong mag-deep. Kasi ayoko masyadong, alam niyo yun, iiyak kasi wala din naman magagawa kung iiyak tayo. Manghihina lang ako. So, I choose to be strong by God's grace. Pero si Lord pa rin talaga yon. Sobrang humahanga lang ako kung gaano kabuti ang Lord na kaya niyang bigyan ako ng ganong klase ng kalakasan. And it is really God. It is really God. So, yun. And let's just put our trust in Him. Ano man klaseng pagsubok na meron ka, I encourage you na magpatuloy ka sa Panginoon sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Because God will make a way when there seems to be no way. Diba? May ginagawa ang Lord, nagmumove ang Lord. We just need to be patient in everything. Diba? May timing ang Lord na hindi maaarok ng timing natin. So, what we need to do is to surrender to God, na hayaan siya yung mag-move during your circumstances, during your trials. So, yun lang. Dito ko natatapusin tong vlog na to. 7 a.m. na. 30 minutes din akong nasa harap ng salamin at nasa harap ng camera. And, yun. Maraming salamat sa inyo. God bless you all and I love you all with the love of the Lord. Salamat sa lahat ng suporta. Ayan, of course, my churchmate, my family, my Team Sako family also, sa mga friends ko dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong mga prayers. I love you all guys with the love of the Lord. God bless you.